ang karir na kinuha ko, kailangan yung gusto niya talaga. Kasi kung gusto mo lang na mag-iba ng karir just to please other people or just to please kumbaga maging proud lang sila, maging proud ka lang na matawag na ganun ka nga. Kailangan number one, mahal mo yung isang trabaho. At saka you have to, meron kang may mga step para bang ano tawag doon yung I think the passionate po, no? Oo, yung pagiging passionate talaga sa gusto mo. So, how do you define success po? Success? Sa akin, ang success nasa kung as a person kasi ang success na marunong kang makipagkapwa-tao, marunong kang magbigay, yun. Marunong kang umunawa sa tao. Bilang chef po sa Paris, no? Sa tingin niyo po, ano na po yung estado ng Filipino cuisine sa buong mundo? I'm proud ako sa natin, sa tawag dito yung pag-promote? Oo, at saka proud ako sa pagkain natin. Kumbaga, it's authentic. At saka, sa ngayon nagsisimula ng sa social media na makilala ang pagkain natin. I think kulang pa lang talaga na push pa talaga. Okay. So, yan na, no? Salamat po. I'm Jason Chua. I'm 22 years na nandito sa Paris. So, kwento po natin, ano po yung mga struggles, no, during the first year ng pag-abroad? Medyo mahirap kasi nga hindi natin i-expect na gano'n ang magiging trabaho natin sa Paris. But syempre may mga naman tayo may mga transition na pwedeng gawin. And me, I'm a graduate of computer science sa De La Salle University, Cavite. Tinry ko na maging yung pa rin ang trabaho ko. Yeah. So I'm naging computer technician ako dito for about siguro 6 years or 7 years. Bagong dating ako rito. And then yun nga, napunta ako sa pagluluto. And also cooking is my passion. So, yun. Ganun. Paano ba naging journey nyo or proseso ng pagdating nyo ay naging computer technician po ba agad kayo? O chef? Ano po yung mga other nyo pang naging trabaho, no? Part-time, full-time? Nung pagdating ko talaga rito, yun na, kumbaga, it's computer, parang nag-boom ang computer noon. Mga laptops, mga gadgets. So, naging yun talaga. Naalala ko noon, parang mayroong isang virus na sikat siya na talagang hindi naman sumira, na sa computer. Kumbaga nag-paralyze sa computer. So yung pinag-aralan ko yun, ngayon nagkaroon ng maraming kliyente. Then after nun, yun na, nung nawala ang computer dahil nga sa mga mobile device natin, nag-ship ako sa isang talagang isa rin sa mga gusto ko. Which is, ito na po ba yung yun sa pagluluto. Okay. So, ilang taon po kayo nagtrabaho sa computer industry? Matagal din, siguro nasa mga 10 years din. Yun nga, isa pa, web designer. Nag-design ako ng isang school, website ng isang school dito sa Paris.
Okay. So, bilang nag-start from computer, paano po naging yung naging transition yung proseso from computer digital world to pagluluto, yun ang, sa akin nga rin, yun ang maganda na kumbaga, yung transition ko. Yun nga, kasi sabi ko nga, cooking is my passion. At saka nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang kumpanyang maganda rin na, yun nga, isang pepper na catering, na talagang magandang kumpanya na nagbibigay ng masarap na pagkain talaga. Dito yung payo ko na pagdating mo sa ibang bansa talaga, you have to be ready na gawin ang lahat, na bigyan ng pagtuunan ng isang bagay na ibigay mo ang lahat para yun naman talaga kung may pangarap ka, ibigay mo ang lahat para makuha mo ang isang pangarap na gusto mo. So ano pa po ang gusto niyong maipayo, no, sa mga taong mga Pilipino nagbabalak mag-ibang bansa? Okay. Sa akin kung gusto maging ready by mentally. Kailangan ready kayo mentally. Not physically but mentally, kasi sa katulad na yung trabaho kong yun sa kusina, mahirap kasi napaka-stress. Sabi nga may nagsabi nga sa akin na pag nakapagtrabaho ka na sa kusina, you can deal sa lahat ng stress na mangyayari sa buhay mo o sa iba mo pang magiging struggle sa buhay. Ano pong pagkakaiba ng pagtatrabaho sa digital world to the kusina o pagluluto? Kasi sa digital world, ikaw lang, sarili mo lang ang masusunod. Hindi katulad sa kusina. May mga kasamahan ka, may boss ka, meron kang mga kliyente na, tsaka lahat naman ng niluluto mo, not all can appreciate. Siyempre, merong iba na may mga downside natin na minsan hindi ayos yung luto natin. True. So, dahil nga magkaiba yung industry, no, na pinasukan natin, nung pumasok po ba kayo sa pagiging chef, kayo po ba agad na chef o may dinaanan pa po kayong category or stage? Hindi naman. Siyempre, may mga struggle ka rin na hindi. Siyempre sa kusina, hindi naman pagpasok mo, chef ka kaagad eh. Okay. Ano po yung unang yung naging siyempre, position? Marami kang position ko dati sa isang ako sa sandwich. Ako ang nagpe-prepare ng mga sandwich sa mga events. Yan, mga maliliit na amuse-bouche na mga appetizer, mga pang-cocktail na pagkain. Yan. So, since na-give up hindi natapos na yung career niyo sa digital world, ilang taon na po kayo sa ngayon sa pagiging sa culinary? Almost 10 years na rin. 10 years na rin. Paano po naging barrier nyo sa language naman? No? Yun pa. Isa pa. Kailangan you have to speak French. At para may ano mo yung nararamdaman mo, kung may masabi mo rin yun ang number 1 din sa akin. Kailangan you have to speak French. Yeah. Paano po kayo natutong? Paano mahikayat natin na mag-aral sila? Paano yung naging proseso? Kasi ako noon sa nung nasa digital world pa, nasa computer pa ako. Kumbaga, sa pagbili ko lang ng pyesa, nahihirapan na ako. So, ang ginawa ko, nag-aral ako ng French. It's an extensive learning na in about siguro mga 4 or 5 months lang. Kumbaga, kaya ko na express yung ko, tsaka makakapag-construct ka na ng sarili mong salita, sentence na
pwede mo nang kausap sa mga dito sa France, kumbaga dito sa. So ni-required po na French yung sa trabaho niyo? Siyempre, siyempre. Oo. Kasi you will dealing hindi ka naman makikipag-deal sa kasi nasa France nga tayo, dapat French yung salita. Ano na lang yung addition na lang yung kumbaga, points na lang yung magaling ka mag-English. Okay. As tayo namang mga Pilipino na magaling naman tayo mag-English. Kumbaga, points pa rin yun. Kumbaga, mas maganda yun. Kasi may mga client din na minsan mga sa ibang bansa rin. Ako si Jason Chua, isang Filipino chef dito sa Paris.